Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa 6 na mga tokens na mayroon daw pong kakayahan na tapatan ang kakayahan or kapangyarihan ni Shiba Inu. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, the cryptocurrency market has seen the rise of numerous tokens vying for dominance in recognition. Shiba Inu, known for its meme coin status in meteoric rise, has captured the attention of traders and investors worldwide. However, it's not the only token with the potential to make waves in the crypto space. Ayan daw po. Kilalang kilala po natin itong si Shiba Inu na isa po siyang meme coin kung saan ay nagbigay po siya ng isang meteoric rise or isang napakatindi pong paglago. Lalong-lalo na marami pong naging milyonaryo rito at yung talagang nag-benefit po rito ay yung mga traders, mga early traders at saka investors nito. Kaya ayan, marami pong nakinabang sa kanya. At ngayon ay aalamin po natin. Ngayon po pala ay mula noon po pala ay dire-diretso na po yung kanyang paglago. Tinutukan po ng mga developers, nagkaroon po siya ng maraming mga utilities, adoptions. Kaya ayan, naging hindi na po siya maituturing na isang meme coin sapagkat marami na po talaga siyang mga utilities at nagkaroon na po siyang ng matibay na mga foundations kasi ang titindi na po ng kanyang mga ka-partners na pwedeng magbigay ng suporta sa kanya. At maliban po dyan ay napakatindi yung kanyang community. Ngayon ay alamin po natin na ang 6 na tokens na pwedeng tumapat dito sa kakayahan ni Shiba Inu. Kaya yan, ang una po dito ay si Retic Finance. Yan, ang sabi po rito ay Retic Finance is a dynamic and forward thinking decentralized finance or DeFi platform built upon the Ethereum mainnet, operating within the framework of the ERC20 standard. With a total supply of 1 billion Retic tokens, this innovative DeFi ecosystem is on a mission to revolutionize the world of cryptocurrency financial transactions. Kaya yan, isa po siyang decentralized finance or DeFi platform na na-create po dito sa mainnet ng Ethereum. Yan, nag-ooperate po siya dito sa ERC20 standard at meron po siyang 1 billion na Retic tokens na total supply. Ayan, Retic Finance is more than just a cryptocurrency. It's a comprehensive decentralized finance ecosystem that aims to bridge the gap between cryptocurrencies and traditional fiat system. Kaya yan po yung parang pinaka-layunin nitong si Retic Finance. Ang magkaroon po ng tulay or bridge or iko-connecta po niya yung cryptocurrencies sa mga traditional na fiat systems. Retic Finance prioritizes financial autonomy, governance, and active user engagement through its suite of innovative offerings. Its core, Retic Finance offers a range of cutting-edge solutions designed to bridge the gap between the traditional financial system and the cryptocurrency realm. Kaya yan po si Retic Finance. Yan, ang sunod naman po ay si Aptos. Yan, or APT. Aptos is cryptocurrency that stands out for its scalability and security. Kaya yan, siya daw po ay si Aptos ay nakikilala dahil po sa kanyang matinding scalability at saka security. Operating on a proof-of-stake blockchain network, Aptos addresses one of the most significant challenges in the blockchain industry, scalability scalability. Kaya yan po talaga yung parang pinaka-feature po dito na ipinagmamalaki ng Aptos, yung kanyang scalability. At siya po ay isang gumagamit po siya or nag-ooperate po siya na bilang isang proof of stake na blockchain network. Kaya staking po yan. Nakasalalay po yung kanyang blockchain network sa mga nag-i-stake. Kaya pag mas marami yung nag-i-stake dito ay mas lalong nagiging mas matibay at malakas itong si Aptos.
Ayan, with its maximum throughput exceeding an impressive 150,000 transactions per second, Aptos can handle a high volume of transactions without compromising security. Kaya yan, ganyan po katindi ang transactions ni Aptos. Kayang-kaya daw po niyang higitan ang 150,000 na transactions per second, at meron po siyang kakayahan na i-handle ang high volume of transactions nang hindi nako-compromise yung kanyang security. Kasi ito po talaga yung problema ng Ethereum. Yan, kung napakataas yung kanyang transaction volume, ay magkakaroon po yan ng problema ng network congestion. Tataas na rin yung kanyang transaction fee. Yan, ginagawa po nila yan para ma-prevent yung pinapataas po nila yung transaction fee, para ma-prevent yung pagtaas pa ng volume of transactions, kasi hindi po kakayanin ng Ethereum network yan. Kaya yan, dito kay Aptos ay ayon po dito ay may kakayahan daw na i-handle ang high volume of transactions. The utilization of the Move programming language further enhances Aptos' capabilities, making it a strong contender in the crypto market. With a market capitalization already exceeding $3 billion, Aptos is poised for further growth as more users recognize its potential. Kaya yan, umaabot na po yung kanyang market cap sa higit $3 billion. Pero kay Shiba Inu ay nasa mga 5 to 6. Naglalaro po sa 5 to 6 yung kanyang market cap. Arbitrum or ARB. Arbitrum is a layer 2 scaling solution for Ethereum designed to tackle the issues of congestion and high transaction costs that have plagued the Ethereum network. Kaya yan na nga yung sinasabi ko kanina, na network cost congestion at saka high transaction cost. Kung na magkakaroon ng network congestion, ay tataas po talaga yung transaction cost. Kaya yan, ito raw po si Arbitrum ay dinesign para bigyan ng solusyon yung congestion at saka high transaction cost. Yan, isa po siyang layer 2 scaling solution ng Ethereum. Ayan, with the ability to process hundreds of transactions per second, Arbitrum provides a more efficient and cost-effective alternative for users. Ayan, mas efficient po siya at saka cost-effective, mas mura. What sets Arbitrum apart is its integration with over 500 decentralized applications or dApps, positioning it as a formidable player in the crypto space. As Ethereum's scalability challenges persist, Arbitrum's relevance and market capitalization are likely to rise. Kaya yan po si Arbitrum. Dito naman po tayo si Aave. Aave is an open source non-custodial lending platform operating on the Ethereum network. Yan, isa po siyang open source. Ibig pong sabihin ay nakikita po natin lahat ng kanyang mga codes. Yan, at non-custodial po siya. Ibig sabihin ay decentralized po siya at na lending platform. At nag-ooperate po siya gamit ang Ethereum network. Its unique features include interest earning and loan securing functionalities. Kaya yan, ang ganda po nito. Passive income po yan. Interest, ang feature po nila ay meron daw po silang unique na feature na interest earning at saka loan securing functionalities. Aave supports over 17 different cryptocurrencies, making it a versatile DeFi platform. Ayan, suportado po niya ang iba't ibang 17 mga cryptocurrencies. As the crypto market continues to expand, Aave's market capitalization is set to grow, potentially rivaling that of Shiba Inu. Aave's robust platform and commitment to decentralized finance contribute to its competitive edge. Kaya yan po si Aave. Yan naman po si Gala. Yan, isa po itong token ng game token po ito. Gala is the utility token of Gala Games, a decentralized platform for blockchain-based gaming. Yan, yung pinaka-product po nila dito ay mga games, blockchain na based game. Unlike many tokens that derive value solely from trading, Gala's value is intrinsically linked to the popularity and success of the Gala Games platform. Kaya nakasalalay po yung value ng kanilang token na ito sa mga kasikatan or popularity ng kanilang mga games sa kanilang platform. Kaya kumbaga marami pong mga games na sumisikat sa kanilang platform ay dyan po nagkakaroon ng paglago yung kanilang token na si Gala.
Ayan, Gala holders have the unique ability to influence the platform's decision, making them active participants in the Gala Games ecosystem. As blocking gaming gains traction and Gala Games continues to evolve, Gala's value is expected to experience significant growth. At ayan naman po, ang panghuli ay si Bonk. Ayan. Bonk is a meme token operating on the Solana blockchain, and it has made a name for itself through its strong community spirit and rapid price appreciation. One notable feature of Bonk is its automatic burn mechanism, which contributes to its scarcity and value. Kaya yan po yung isang napakagandang feature dito ni Bonk. Meron po silang automatic burn mechanism na nakakatulong po yan sa scarcity at saka value ni Bonk. Yan, sa mga hindi po nakakaalam, kung pag nasusunog ang supply ni Bonk, nababawasan po yung kanyang supply. Siyempre, nagdudulot po yan ng increase or pagtaas sa kanyang demand. At kung magtumataas yung demand, ay tumataas din po yung kanyang value. Kaya yan po yung isang tinawag pong notable feature niya. Since its listing on Binance, Bonk has seen remarkable growth, with its price surging by over 120%. Kaya yan, hindi lamang po siya nalista kay Binance, maging kay Coinbase na rin po ay nalista siya. Kaya matindi po talaga yung naging impact sa kanyang pagkakalista sa mga malalaking exchanges na yan. The impressive performance has captured the attention of traders and investors looking for promising meme coins. Yan po yung mga anim, si Bonk, si Gala, si Aave, si Arbitrum, si Aptos, at saka si Ritik. Ayan, Ritik Finance. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.